guys, so time check, it's 6 AM here at Punta Sibaring campsite. So kagabi guys nakatulog ako siguro mga around magna 9 PM na yon. Medyo maaga akong nakatulog kasi nga syempre puyat tsaka medyo pagod. And then kagabi is medyo mahina yung electric fan, no? May electric fan dito guys kasi yung kuryente yata nila is 24 hours naman. Yung tubig nila dito is also 24 hours guys. Yun nga lang, yung electric fan dahil sobrang hina guys, kagabi is hindi ko masyadong maramdaman yung electric fan, no? Buti na lang kagabi hindi ganun ka-humid, no? Hindi siya yung sobrang init guys, no? So at least medyo masarap pa rin naman yung tulog ko kanina umaga. So today guys, tatlong islands yung pupuntahan namin, yung Kanibungan, Siksikan, at saka yung Candaraman Island. So kasama na rin siguro yung sa Starfish Island o yung Candaraman Sandbar. So tingin ko naman maganda yung panahon kasi kahapon guys, perfect yung weather, no? Wala kaming na-experience na kahit anong aberya. So right now we are just having our coffee, no? And then later magbe-breakfast na kami, then magpi-prepare na kami para mag-island hopping. And then yung accommodation namin for tonight will be sa Balabac town proper na. Alright guys, so time check tayo guys. So it's 7:45 AM, no? We are still here at Punta Sibaring campsite. And it's quite cloudy today. So sabi namin hopefully gumanda yung panahon natin ngayon. Parang may nagbabadyang ulan. But sana this morning lang, and hopefully yung weather kahapon sana ganun din sana yung weather today. We just had our breakfast and ito nag-prepare na kami. So actually yung things ko is kinuha na nung aming sakur, and siguro in a few minutes palis na rin siguro kami. Alright guys, so nandito kami ngayon sa Kanibungan Island. So we arrived here at 9:30 AM. So umalis kami dun sa Punta Sibaring campsite ng 8 AM. So mga around 1.5 hour from Punta Sibaring going here to Kanibungan Island. So ang sabi ng aming tour guide mag-stay daw kami dito until 2:30 or 2 PM. No, so dito na rin kami magla-lunch. And tong area guys is very ideal for camping. Merong CR, merong mga cottages. In fact, meron ditong wifi guys, merong Starlink dito. Yun nga lang hindi ganun kalakas yung signal. And then meron ding tindahan dito guys, no. And then very inviting yung water niya, and then yung kanyang sand is very soft, very powdery. Same with previous islands, no, like Patawan, Kanimiran Island, no? Napakaganda nung buhangin nila. And kung titignan mo yung drone shot nito guys, this is like a crocodile or an alligator. So medyo malaki tong island guys, and hindi rin naman namin siya explore kasi parang may mga ilang part dito na merong community. So dito lang talaga kami mag-i-stay dito sa part na merong campsite. And yung kanyang paligid guys, no, when it comes to vegetation, yung lugar maraming puno, maraming halaman. In fact, merong mga pine trees dito guys. Kaya yung pakiramdam mo medyo malamig, no. And it's actually gloomy, ano, until now medyo cloudy siya, no. Masarap maligo kasi hindi siya ganun kainit, hindi terik ang araw. And siguro almost more than 4 hours kami magstay dito. So definitely chill day lang sa amin to, no. So chill lang muna kami dito guys. Then ang entrance fee daw dito is 200 pesos, but
by September daw is, ang sabi nila is magi-increase na yung kanilang entrance fee to 500. So let's try na explore tong island guys. Pero hindi, of course, hindi hanggang dulo kasi medyo malaki nga tong island. Parang gusto kong maligo the whole day dito guys kasi maganda yung tubig niya. Yan guys, so piniprepare na nila yung aming lunch. Hindi. Lunch namin ay puro plastic pa sa sa oras na ito. Ngayon buksan natin, magiging pusit na siya. Ayan, naging pusit. Oh, sarap. Longta. Isang talong na. The lunch is served. Meron pa yung sili nyo sa dam? Yung maliliit? Labuyo. Simmons po yan. So ayan na guys, magla-lunch na po kami. Yan, ang sarap ng mga pagkain namin guys. So, tingnan mo. Ha? Yan. Kaya tara, punta na kayo dito guys. Ayan o.
Alright guys, so nandito kami ngayon sa Camp Malaya sa Siksikan Island. So chill lang kami dito guys, ito. Yan. Inom lang kami ng buko right now. Nakarating kami dito around 1 PM kasi nag-decide yung aming tour guide na umalis sa Kanibungan Island ng around 12:10. So mga around 50 minutes bago kami nakarating dito. So, nag-dock kami dun sa kabilang side and then nag-trek lang kami papunta dito guys. And kung titignan mo yung lugar, it's like another campsite. Meron siyang mga cottages, meron din ditong CR, maganda yung source ng water nila dito. Malinis yung CR kasi hindi mo pwedeng ipasok yung tsinelas mo sa loob. Tapos merong mga nipa hut for accommodations dito guys. Actually itong lugar, ano siya, no, pa-oblong size siya. And then maraming puno ng nyog, maraming halaman dito guys. And napansin ko meron talagang mga nagmi-maintain itong lugar. Merong parang bahay yung caretaker nila dito guys. Tour guide kasi namin is supposed to be 2:30 pa kami papupuntahin dito. Kaya lang sabi niya since medyo matagal na rin kami dun sa may Kanibugan Island, dinala niya na kami dito earlier. Then, from here guys, mamaya pupunta na kami ng Candaraman Sandbar. Till now, no, it's magto 2 PM na guys, and gloomy pa din, no? Gloomy pa din yung weather. But, medyo may araw na ng konti, no? Medyo mukhang pasikat na yung araw ng konti. Dito sa lugar dito guys, sa Siksikan Island, yung side na, kung nasa yung Camp Malaya guys, magandang mag-swimming naman dun sa dagat niya, and then white sand, ang ganda din ng buhangin niya. It's equally beautiful compared dun sa mga previous islands na napuntahan ko. And parang mabilis lang siyang ma-explore guys, no? Kasi parang maliit lang tong island na to guys, sa totoo lang. So yung ibang sa mga kasama ko, so ito lang ang ginagawa lang namin, upo lang kami dito, nakahiga, nagkikwentuhan. Yung iba nasa swing, no, nagduduya yung iba kong kasama. So talagang chill lang kami today. No, ito yung ito normally yung pegnet namin ngayong araw na to. Yung mga ibang locals dito, pag titignan mo sila guys, ito may mga naglalaro ng basketball, and then halos solo lang din namin tong island guys. May mga konting tao, but I think mostly mga locals guys, but halos kami lang yun nandirito guys, no. So kaya ito guys, ito nag-order lang kami ng buko, yan, para yes, inom lang kami dito guys. Yan, maliligo ng konti, and then on to the next island na. And excited ako dun sa next island na pupuntahan namin. Actually, hindi siya island, it's like a sandbar. No, it's another sandbar guys. Hopefully din kami magtatagal later. Mukhang maganda yung sandbar na pupuntahan namin. Napaka-chill lang nung vibe dito sa island na to guys. Napaka-kalmado lang, no? Napaka-peaceful nung place guys. This is the best thing about Balabac Island, no? Hindi siya ganun
crowded, hindi siya very touristy guys. Talagang may enjoy mo yung place. Kung gusto mo ng medyo peaceful and calm na place, this is the place to be guys. Alright guys, so actually nandito na kami sa accommodation namin dito sa JD Lodge. After namin pumunta sa Siksikan Island kanina guys, sunod namin pinuntahan is yung Starfish Sandbar. So, yung Starfish Sandbar guys is actually katapat lang siya ng Candaraman Island. Yung mismong Candaraman Island guys, hindi na namin siya pinuntahan. And kukulangin na din kami sa oras, kaya sabi nung tour guide namin, dun lang kami sa may Starfish Sandbar or dun sa may Candaraman Sandbar. Actually guys, ang Candaraman Sandbar is halos katapat lang din ng Siksikan Island. So mga roughly around 30 minutes lang, nandun na kami sa Starfish Island or sa Starfish Sandbar. So, pagpunta namin dun guys, medyo mataas pa ng konti yung tubig. But tanaw mo na yung sandbar guys, no? And then, nung before kami umalis, halos kitang-kita mo na yung nag-start na siya na mag-subside yung tubig. And then, halos kitang-kita mo na litaw na halos yung sandbar. Siguro dun, mga around 4:30 or 5 p.m. So actually guys, nag-decide yung aming tour guide na hapon na lang
yung sa Starfish Sandbar kasi ang low tide guys is sa hapon. However, inalat lang talaga sa aming oras doon is 45 minutes lang. So medyo bitin siya guys. Although nalakaran naman namin yung sandbar ng dulot-dulo. However guys, no, mas maganda sana kung nakapag-stay kami doon ng mas matagal na oras. Kasi para sa akin guys, sa totoo lang, mas masarap puntahan yung mga sandbar as compared dun sa mga islands na pinuntahan namin. Sa sandbar guys, definitely may enjoy mo yung maglakad-lakad sa buhangin, and then sa gilid guys pwede ka mag-swimming. Unlike dun sa mga island na pinuntahan kasi namin na Kanibungan Island tsaka Siksikan Island guys, medyo chill yung vibe. So ang nangyayari lang, nandun nakaupo kami, nagkikwentuhan, nandun lang kami sa duyan. No, parang tinatamad kami mag-swimming. So, almost parang ganun lang. Kaya parang sabi ko nga, mas highlight yung sa sandbar. Unfortunately, syempre, hindi natin kontrolado yung weather, kayong mga, kung kailan yung high tide, kung kailan yung low tide. So, syempre, we need to follow yung advice ng ating tour guide. But, dun sa Starfish Island, guys, masasabi ko na na-enjoy ko siya. No, bitin lang talaga ako, but definitely na-enjoy ko yung sa Starfish Sandbar na yun. Sa lahat ng mga pinuntahan namin today, parang feeling ko yun ang pinaka nagustuhan ko.
from Starfish Sandbar guys, siguro around more than an hour, nakarating na kami dito sa mismong Balabac Town proper. So dito kami nagstay ngayon sa JD Lodge. And dito guys sa Balabac, wala ka pang makikitang mga 5-star hotel o yung mga 4-star hotel, even mga 3-star hotel, yung mga magagandang accommodations guys, no? Kasi hindi pa ganun ka-develop yung Balabac. Mostly guys is nag-i-stay sa island. Even yung mga foreigners guys na nagta-travel dito, nag-i-stay sila sa island, kung sila nagpapalipas ng gabi, nagstay sila overnight, instead na dito sa mismong Balabac Town proper. So kami guys, bale 2 days kami mag-i-stay dito, today and then tomorrow, until makauwi kami sa Wednesday, o yung pinaka last day namin, papuntang Puerto Princesa, and then from Puerto Princesa going to Manila. So today guys, sabi nung aming tour coordinator is dito din ang magiging dinner namin. So kung gusto namin makipag-socials today, pwede naman daw. Although dito kasi sa Balabac guys is 80% yata ng mga tao dito is Muslim. So bawal ang alak, no? Although may mosque dito, tsaka meron ding simbahan ng Katoliko, no? Although konti lang ang mga Christians dito o yung mga Katoliko dito. So tomorrow guys, mas excited ako kasi tomorrow yung pinaka-highlight ng Balabac tour. So pupunta na kami sa Onok Island. Mag-stay kami doon guys the whole day, no? Yun ang naging plano nung aming tour coordinator or yung aming tour guide. So tingin ko guys, mas may enjoy namin dun guys kasi hopefully makakita kami ng turtle, makapag-swimming kami. Although kahit chill yung maging vibe dun guys, okay lang kasi sobrang may enjoy namin yung island. Masusulit namin yung entrance fee na 1,500 pesos sa island na yun. Ang problema ko lang guys, nasira yung GoPro ko. So actually nasira siya nung day 1 pa. So hindi ko alam tomorrow kung anong action cam yung gagamitin ko kapag nagsiswimming ka na sa tubig para makita mo yung mga turtle guys. Kasi hopefully yun sana yung gagamitin ko. Unfortunately nasira siya nung day 1. So just a quick recap nung aming day 2. Actually ang day 2 namin, very chill lang ang vibe ng day 2, ano? Kasi 3 islands lang yung pinuntahan namin kasi nga nag-advance kami ng isa kahapon. Yung Helen Sandbar is actually part ng Punta Sibaring. However, kagabi dahil 5 PM na kami, past 5 PM na kami nakarating ng Punta Sibaring, hindi na kami inalaw ng tour guide namin na pumunta doon dahil sabi niya masyadong maraming niknik and then medyo malayo and then kailangan mo siya ng lakarin ng medyo mahaba. And then, so, kaninang umaga, nung paalis kami, dinaanan namin siya guys, high tide, no? But, sobrang green na green yung tubig. So, talagang namangha kami kanina dun sa tubig. Kaya alam namin na yun yung sandbar na yun guys, dahil sobrang linaw ng tubig. And then, for every island guys, na pinuntahan namin talagang, wala, chill lang, no? Supposed to be guys sa Kanibungan Island, dapat mag-stay kami doon until 2:30 PM. Almost 5 hours dapat kami doon. Kaya lang sabi nung aming tour guide is, punta na tayo sa Siksikan Island. Kasi nga, siguro napansin niya na parang wala na kaming masyadong activity doon sa lugar. Kasi nga, ano lang talagang magsiswimming ka lang, kakain, and then, hindi mo din pwedeng ma-explore yung island guys kasi may mga community doon. Doon lang talaga kami nag-stay sa campsite. So, pumunta kami ng Siksikan Island. Halos yung iba sa amin hindi na rin naligo. Wala, nag-stay lang kami doon, chill lang, pahinga lang. Yung iba nagduyan. No? So, talagang very chill yung day 2 namin kasi nga, puro halos mga island lang. Tsaka, konti lang yung mga islands na pinuntahan namin. Actually, 3 nga lang. And then, ang masasabi ko talagang pinaka-highlight is yung sa May Sandbar. Unfortunately, yun yung pinaka-konting oras na binigay nga ng aming tour guide. However, it could have been better kung mas mahaba yung time na naibigay sa amin dahil definitely guys, mas may enjoy mo siyang maglakad. Napakalambot ng sand,
pino ng buhangin. Ang sarap magtampisaw dun sa tubig, guys. So nevertheless, guys, successful naman tong day 2 namin. Yun nga lang, may mga ilang hindi lang napuntahan, but masasabi ko pa rin parang okay tong day 2 namin. Although mas productive yung day 1 namin kahapon. So dito ko na i-end yung vlog ko, guys. So tomorrow, guys, pupunta na kami ng Onok Island, and definitely that will be the highlight of my Balabac tour. So see you guys in my video for Onok Island. Bye-bye!